Many people wrongly believe that once you convert or once you accept Jesus or once you join this certain religious congregation, your problems would be solved, your life would be perfect, your questions all answered, and your hell would become heaven. This can be true. In fact, this should become true if we are in the Lord, but this can also be an oversimplification. Kung minsan yung kabaligtaran pa nga ang nangyayari na nung nananahimik mong buhay, nung wala kang religious conviction, ay bigla ngayong nagulo dahil meron ka ng religious orientation and priorities. Because arrangements and rearrangements have to be done. Therefore, things can sometimes look worse before they can get better. Kaya sa atin pong buhay espiritual, marapat na suriin natin ang ating kapaligiran, maging yung congregation where we belong or where we like to be with, para hindi po nadadagdagan ng mga problema at lalo nga dapat napapaayos ang buhay. Sabi nga, bawat paraiso or ay may ahas din. In fact, sa Garden of Eden, there was a snake. Marami pong mga tao ang nabibigo tuloy, yung matapos nila na tanggapin ng Panginoon, mag-Bible study, umattend ng isang fellowship. At the end of the day, they end up disillusioned and disappointed, discouraged, dahil yung inaasahan nila ay hindi nangyayari at maaari pa nga na mapagulo pa yung buhay nila kung wala sila sa tamang environment. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay Survival Guide for God's People, Part 2, Dangerous Snares in the Christian Jungle. Ang mga mapanganib na mga patibong, mga mapanganib na mga maaring kahulugan, dito sa pwedeng tawagin na Christian jungle. Dear God, thank you for making this world beautiful. We pray that you will give us eyes to see the beauty of this world. Salamat din po, Panginoon, dahil kami ay binibigyan nyo ng layang mag-aral, lumago. Kayo ang hinihiling namin na maging tagapagturo ngayon. Buksan niyo po ang aming mata sa pagsunod namin sa inyo, pati ang aming tainga. Madinig ang dapat dinggin, sundin ang dapat sundin. At nang sa gayon yung maayos, matiwasay, mapayapa, masigla, banal na buhay na niloloob mo para sa amin ay maganap. May you expose to us all lies and falsehood and deceptions, even in the so-called Christian life, even in the so-called churches and fellowships, so that we may find your perfect, your beautiful, and your liberating will for us. Father in heaven, our God Elohim, our God El Elyon, we ask, lead us, teach us. Be our speaker today. Use your servant only as your footstool. And we pray that your wisdom will be our guide, our freedom, our joy. In the name of Jesus our Lord, we pray. Sa 1 Corinthians 5:11, meron pong isang napaka-interesting thought. I am writing you that you must not associate with anyone who calls himself a brother, but is sexually immoral or greedy, an idolater or a slanderer, a drunkard or a swindler. With such a man, do not even eat. So pinapaalalahanan daw na huwag makisalamuha, huwag makipamatok, huwag makipag-isa dito sa mga mandaraya, sa mga immoral at sa mga sakim, etc., etc. What we like to focus on in this verse is may mga tao sa church, may mga tinatawag na kapatiran na dapat palang pag-ingatan at iwasan at hindi lahat ng nakikita mong nakikibrother at sister ay agad-agad ka nang magtitiwala at makikiisa. Bagamat hindi ka naman dapat magduda sa lahat at kahit kanino na lang, ang message is mag-ingat. Ephesians 5:15, be very careful then how you would live, not as unwise, but as wise. So mag-ingat. At dito po sa ating pag-aaral ng mga dangerous snares in the Christian jungle, we will identify some more snares that we should be careful about. Para yung pangako ng Diyos na buhay na masigla, masaya, maayos ay matupad at hindi mabaligtad. Matthew 23:2-4. The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat.
This is the Lord Jesus speaking. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. So ano po ang sinasabi ng Panginoon dito sa mga tagapakinig niya? Ayan ang mga religious leaders. Kine-claim nila na sila ay may authority, nakaupo sila sa trono ni Moses. Kung ganon, dapat niyong sundin ang mga pinapagawa nila at mga sinasabi. Pero sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyong gagawin ang ginagawa nila sapagkat malayo sa tama ang ginagawa nila. Hanggang salita lang ang mga yan. Paborito nila at gustong-gusto nilang bigyan ng mabibigat na pasanin ang mga anak ng Diyos na sumasali sa kanilang relihiyon, pero sila naman ay hindi handa na mag-angat ni isang daliri para sundin ang mahihirap nilang mga ipinagagawa. At sa isang napakatahasan na pamumuna ng Panginoong Hesus sa mga religious leaders, Matthew 23:15, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Pakinggan nyo ang mga pangungusap na yun ng Panginoon. Sabi, sumpain kayo, mga mangangaral, mga mapagbalat kayo, mapag-imbot, mga hipokrito. Biyahe kayo ng biyahe, lakad kayo ng lakad, panayin yung pagsisikap na makarating sa malayo para lang meron kayong mahikayat sa inyong pananampalataya, at matapos na siya ay mapabaligtat ninyo at mapasunod sa inyo, ginagawa nyo lang siyang higit at dobleng kasing sama ninyo. You make him twice as much a son of hell as you are. Remember that the Lord was talking to the religious leaders of his time. He was talking to the people who had power and authority over many other people. So niya, sumpain kayo. Ang mga nakikinig sa inyo napapahamak, ang mga dinadalan nyo yung naliligaw, at kung masama noon na doble pa ang kasamaan mula nung naihawa ninyo sa inyong relihiyon. Hindi kausap ni Lord dito ang demonyo, hindi niya kausap ang kulto, hindi niya kausap yung mga kung ano-anong maliliit na tinig dyan sa gilid-gilid. Ang kausap niya was the establishment, the acknowledged leaders of the religious communities. So what can we say? And what should we be careful about even today? Much abuse, much oppression of believers has been and is being done by the religious establishment. Totoo po yan. Nakakalungkot na punahin ang mga bagay na ganyan. But there are many people who are damaged and worsened by religion, even by people that call themselves Christians and Christian religions. Nakita niyo po ang kaapihan ng Pilipinas sa mga daan-daang taon ng kasaysayan niya, nagmula sa relihiyon. Kaya ang pinakamaraming pag-aalsa at paghihimagsik ng mga Pilipino ay laban sa mga relihiyoso at hindi laban sa mga government people. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, at hindi lang isang uri ng relihiyon, halos napakarami na mga relihiyon ang nakikita nyo sa kasaysayan, walang ginawa kundi pagsamantalahan ang mga taong nanalig sa kanila, magmalabis, abusuhin. So one snare, Christian, that you must be careful about in your Christian life, in whatever congregation you are, is exploitation of believers. Yung pag-abuso sa mga mananampalataya. Naaawa ako dun sa mga tao na nag-denounce na, tinalikuran na ang kanilang buhay na maginhawa. Tinalikuran na ang kanilang mga mamanahin at idinedicate ang buong buhay sa paglilingkod ng pagpapaalila sa simbahan. Pagkatapos hindi naman napapakain ng mga pagkaing espiritual, hindi nagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, at lagi na lang tinatakot ng kaparusahan ng impyerno, nabubuhay sa guilt, nabubuhay sa walang hanggang pag-o-offering, pambayad sa guilt. Isa na yata sa pinaka-exploitative system sa buhay at sibilisasyon ng tao ang relihiyon.
Kaya marapat lang sa ating mga naghahanap sa Diyos na hindi maging bulag, na habang tayo na may talagang dapat maglingkod at dapat tumulong at dapat magbigay ng ating mga kayang ibigay sa gawain ng Panginoon, ay tiyakin natin that we are not only being taken for a ride, that we are not being exploited. Ano po ang ginagawa ng relihiyon? Over-glorification of sacrifice and suffering. Kaya may mga relihiyon pa na naniniwala yung iba na pag pinasabog nila ang kanilang sarili, nagpakabatay sila o pumatay, ay ikinatutuwa ng Diyos. Kaya wala silang patumanggang mamatay, magpakamatay, mahirapan at magpahirap sa kapwa. All in the name of God. And for the religious establishment. Nakikita natin ang kutakot-takot na mga ibinibigay ng tao sa kanilang relihiyon. Mabuti ng mabuti ko ito nagagamit, pabalik din sa paglilingkod sa mga tao, sa pagtuturo, sa pagkakawang gawa, pero kung napupunta lamang sa pagpapaganda, pagpapaayos lamang, sa mga luho, sa pagpapayaman ng mga relihiyon para magkaroon ng mga armas at makidigma, yan ay isang maling paggamit ng katapatan ng tao sa Diyos. Kaya nakikita natin ang mga pinakamababangis na mga digmaan were religious in orientation. In the name of God, nagpapaatayan ng mga tao at nag-uubusan. Huwag na tayong lumayo at huwag na nating tingnan yung mga ibang relihiyon within Christianity na lang. Dahil binubulag ng pulpito, binubulag ng mga religious leader ang kanilang mga tagasunod para magkaroon ng pagkamuhi sa ibang mga mananampalataya at ng maging mga kawal nila sa kanilang mga religious wars. Pag-ingatan ng nagnanakaw ng kapayapaan sapagkat tiyak na hindi ito galing sa Diyos. John 10:10, the Lord says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So yan ang nais ng Panginoong Jesus at dapat lang nakikita sa tunay na Kristiyanong congregation, nagpo-promote ng buhay, nang magkaroon tayo ng meaningful life, have it to the full. Hindi yung ang mga tao ay binubulag, tinuturo ang magalit, magkaroon ng judgmentalism, magkaroon ng exaggerated congregationalism and hatred for other Christians. Another thing that we should be careful about is cultural imposition. In the name of God, missionaries and religious people destroy the cultures of the peoples of the world. The culture of the missionary, the culture of the religious center and leader is equated with heaven or with God, is equated with what is sacred or holy. Sa ating karanasan ng Kristyanismo sa Pilipinas, pag sinabing sacred music, ibig sabihin Western music. Dahil hinuhusgahan ng mga indigenous music as evil, demonic. So the culture of the missionary is imposed on the convert and the believer. So what happens to the convert? Nagkakaroon siya ng bagong relihiyon, pero napuputol ang kaugnayan niya sa kanyang nakaraan, sa kanyang heritage, sa kanyang kasaysayan, nagkakaroon siya ng inferiority complex. That's why wherever religions send missions, they impose their culture on the receiving people. Their language, their music, their architecture, even their dressing tradition, and even management styles. Kaya na-uproot ang mga kultura ng mga bawat lahi. Halimbawa, the Spanish culture isinama ng Roman Catholic Church sa Pilipinas. Ang American culture kasama ng Protestantism. At alin man dyan ang ating gawin, even Tagalog, as language of religion, is imposed on non-Tagalogs. Kaya kung bisan, masama ang loob halimbawa ng mga Bisayan, sabihin nila, ini-impose naman sa amin, hindi naman namin wika, di gumamit ng Visayan language sa mga Visayan. Pero, nauulit din yan, because even the Visayan language is being imposed on the tribal communities in Mindanao. Kuminsan, masama ang loob ng mga kapatid natin mga Bisaya dahil daw nai-impose yung Tagalog sa kanila, pero ang hindi naman din nila napapansin, nai-impose yung Bisaya sa mga tribal communities sa Mindanao, yun ang nagiging wika ng mga tribo rin. Kasi, as an economically strong culture has a tendency to dominate an economically weak one. That's why enlightened and culturally sensitive missionaries must consider that. So evangelization and conversion means death of national, regional, or local culture.
and even languages. Samantalang si Paul nagbigay ng halimbawa sa pagmimisyon. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:20, "To the Jews, I became like a Jew to win the Jews." Sa katunayan, may mga kasunod pa yan, "To the Gentile, I became like a Gentile." In other words, nag-adjust ang missionary sa kultura ng kanyang tinuturuan at hindi niya ipinagpilitan ang kultura niya ang kopyahin nung tinuturuan niya. So that is one danger. Kaya po maraming even mga halimbawa, tribal Filipinos, ayaw nila maging Christian dahil sasabihin nila, pag naging Christian ka, yung culture mo mapapalitan. Pati wika, pati tugtog, pati kasuotan, mabubura tayo sa balat ng lupa. If only we will be culturally sensitive, there will be less resistance to the gospel of Jesus. Kaya mahalaga ang mission work culturally sensitive. Ano pa po ang dapat nating pag-ingatan mga kapatid? Lalong-lalo sa mga bagong-bago sa Panginoon, wala pa kayong muang sa iba't ibang paraan ng pagpupuri, ng pagsamba, ng pag-awit. Isang pag-ingatan yung ultra-conservatism, yung sobrang conservative, yung puro punebre. Sasabihin, ito lang ang banal na tugtog, yung nakakaantok, yung mabagal, yung tahimik. While I myself get blessed listening to and singing such songs, kalabisan naman yatang sabihin na yan lang ang tama. At lalo naman kalabisang sabihin na yung mga makabagong tugtog ay kasama ang demonyo, lalo't may tambol. Ito ang pagtuturo na ultra-conservative. Kawawa naman yung mga bagong-bagong Kristiyano na nasa dlak sa mga kongregasyon na ganito na lamang ang laging iginigiit sa isipan ng nakikinig. Ang tugtog lang natin ng makadiyos, ang organ lang, ang musika sa langit, lahat sa demonyo na. Kahabag-habag ang malagay sa ganyang kakitid na pag-iisip. Dahil ilang taon na tayo, ilang dekadang gumagamit ng tambol, wala pa namang bumabang demonyo dito kahit minsan, at kung meron man, palalayasin natin sa pangalan ng Panginoon. Pero para sabihin mong may demonyo yung gong, isang napakalaking kakitiran ng isip. Alam niyo po, awang-awa ako sa mga Kristiyano na dahil nakapag-Bible study sa ganong grupo, doon na nasadlak at nakulong na doon. Tapos, bawal makinig sa iba, huwag kang magbabasa nito, huwag kang makikinig sa radyo. Ang lahat hindi ang kasama, tayo lang ang totoo. Binubulag ang mga nahuli nila para maniwalang sila lang ang bukod tanging taong tama sa balat ng lupa at ang lahat ay pupunta sa impyerno. Sasabihin ng iba, hindi naman pupunta sa impyerno, hindi lang pakakasalan ni Jesus. Tayo lang ang pakakasalan. Another claim which is so fantastic. Pero kung bago kang Kristiyano, doon ka lang unang nakapag-Bible study, maniniwala ka nga dahil may authority yung nagsasabi at amen ang amen ng mga nasa paligid, pero dapat buksan ang isip. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Sapagkat maaring we are ministering to new believers, or maybe you are a new believer yourself. You know, before you commit to any congregation and become a member, go around. Tingnan ninyo ang mga churches, tingnan natin kung saan tayo lalago, ang mga katuruan, hiyang ba sa atin ang kultura ng church na yon, bagay ba sa atin, bagay ba tayo doon. Huwag yung komo lamang napasali ka dito sa umpisa, ay makukulong ka na doon forever. Of course, another ultra that we're going to be careful about is ultra-modernism naman. Yung puro naman mga tambol na lang, na sumakit na talaga yung ulo mo, natanggal na yung mga utak mo sa kanyang kinakabitan na bungo. Dahil kakakalog. Yung mga call center accent ang worship. Na pagka hindi ganun, wala na, mali na naman ito. Kailangan maka-Hollywood ka, parang Broadway ang tulog ng music. Dahil yun lamang ang favored ng Spirit of God. Yung mga ganyan, isa na naman yan na extremism. Kawawa naman yung mga napupunta doon dahil kung hindi makapag-Ingles ng parang Amerikano, wala, tagalinis ka na lang ng mga silya-silya dyan. Any extreme must be avoided by the people of God. Sabi ni Solomon, a man of wisdom will avoid all extremes. So yung extreme modernism o extreme conservatism, parehong hindi yan kaakit-akit. Sabi nga nitong si Alexander Pope, pagkamat tao lang naman siya at hindi Bible ang i-quote ko, sabi niya sa Essay on Criticism, be not the first by whom the new are tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag naman daw ikaw yung kauna-unahang dumadampot ng bagong uso, pero huwag din naman yung kahuli-hulihan na may iba ng uso, tsaka ka palang nag-uumpisa ngayon. In other words, moderate lang ang approach natin sa lahat ng bagay.
Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Isa pa pong dangerous snare sa religious community, mga kapatid, is extreme emphasis on authority, of the hierarchy, of the rule of persons or personalities. Isa yan na common trait ng napakaraming mga dominant religions. Sobrang emphasis sa authority. Authority ng tao, authority ng opisyal. And it leads to excessive control, nearly ownership of converts and members. Sa katunayan, merong mga congregation na pagka ikaw ay biglang sumali sa kanila, na Bible study ka, tumanggap ka sa Panginoon, naging member ka, kung ikay singer, hindi ka na makakakanta kahit saan nang wala nilang permiso. Kung ikaw ay merong mga talent, hindi ka na pwedeng magamit ng mga ibang churches o pakinabangan dahil sosolohin ka na ng kongregasyon na ito. Meron pong mga ganyan, mga kilala ko talaga. Sobrang nagdusa dahil yung unang-unang nasadlakan nila ng mga congregation ay inari silang property. Para sila mga jukebox, pag pinindot kakanta, pero hindi sila pwedeng kumanta sa ibang congregation, dun lang sa kanila. At ang lahat ng ito, pagkatapos ng ilang mga panahon, ay nagising din at nagpulasan. Siyempre, itinakwil naman sila ngayon ng mga dati dahil demonyo sila, dahil umalis sila dito na naman sa kanilang pinanggalingan. Even authority on interpretation is being cornered by power blocks. Kaya po sobra yung mga pagtuturo na ito lang ang tamang reading dyan, ito lang ang interpretation yan. Because when you control the interpretation of Scripture, you're going to control the church. Kaya marami po mga religious groups, nagtatayo sila ng mga Bible school para ang mga tao doon mag-aral dahil doon nila ngayon na-indoctrinate kung paano i-interpretin ito. Kaya magtataka po kayo mga kapatid, iisa ang Diyos, iisa ang Biblia, pero oras na nag-aral kayo sa Seminary 1, Seminary 2, Seminary 3, Seminary 4, iba-iba ang pangangatwiran yan, iba-iba ang pananaw, at gera-gera yan. So, hindi yung Diyos ang may problema, hindi yung Biblia ang may problema, yung mga schools. Dahil sobra ang emphasis nila sa kanilang paraan ng pag-iisip, sana man lang bibigyan nila ng puwang yung mga iba na, meron pa pong ibang pananaw dyan. Paano po ba magpabaptize? Wisik, lubog, buhos, o turok? Sana man lang kung ang isang eskwelahan o church ay sabing, tayo ay buhos dito. Pero alam nyo, meron tayong mga ibang kapatid, naniniwala silang dapat lubog. Meron ang gusto nila wisik, meron ang gusto nilang iturok. So, kung ikaw naman nandun sa turok, dapat mo itinuturok yan para pasok na pasok sa ugat. Pero kapatid din po natin yung mga gusto naman maglubog o magwisik. Pero hindi ganun na nangyayari eh. Lubog po tayo mga kapatid at lahat ng hindi naglulubog, diablo. Sa demonyo. Ganyan ang mga turo. Kaya tuloy ang mga Kristiyano, napakasimple ng pag-iisip. Diablo yun, kulto yun, masama yan. Mabuti pa nung araw na hindi sila na-involved dito sa ganitong mga churches, hindi sila judgmental. Nagiging masama ang bunga ng katuroang makitid. So extreme emphasis on authority. Ayaw ng Panginoon na tayo na-enslave. Dapat free. Nagturo ang Diyos, pero hindi siya bumababa sa langit para hawakan ng kamay mo at pigilin ka tuwing may gagawin ka na hindi niya gusto. He sets people free. Mas mahigpit ang relihiyon kaysa Diyos. Kaya kung minsan nagiging napakalaking pabigat sa buhay ng tao ang kanyang relihiyon sa halip na nakakapagpagaan at nakakatulong. Bagamat paminsan-minsan, dapat ka talaga may pasanin dahil ganun talaga, member ka ng family. Any member of the family must do household chores. Because if you don't do chores, you're only a visitor. So true membership in a Christian family, may trabaho ka talaga, may gagawin ka. Pero hindi puro trabaho, hindi puro gagawin, hindi puro bawal. Dahil ang church, binuo ng Panginoon, sabi niya, the truth sets free. May kalayaan dapat ang tao. Galatians 4:9, do you wish to be enslaved by them all over again? Bagamat iba yung pinag-uusapan, pero ang tema ay, huwag ka nang papaalipin pa sa dating nang alipin sa'yo. Kaya pa nakita nyo po ang mga relihiyon, kung minsan yung mga leader binubuhat pa,
Talagang nilalagyan ng mga tolda-tolda pagka maglalakad para huwag man lang maarawan. Samantalang si Jesus ay nagpasa ng krus. Pero yung mga religious leaders na sinasabing sila ay representative ni Kristo, nabaligtad sila na ang binubuhat kasi kuminsan sila talaga yung krus na pinapasan ng mga members. Na mga leaders na nabaligtad na, ang dami pa pong mga ibang relihiyon na yung mga leader pwedeng pumili ng asawa ng may asawa at pwede niyang kuhanin. Pag mataas na yung rango mo sa relihiyon na ito, magturo ka lang ng kung sino dyan, pwede mong kunin. May ganung mga relihiyon. At meron talagang relihiyon naman na nakapikit ang lahat. Yung sabi, pumikit ang lahat, no? Sapagkat ang Diyos ang hihipo. Pagkatapos habang nakapikit sila, yung religious leader, kinakapa nila yung mga katawan ng mga kababaihan doon habang nakapikit. Meron nun. Sari-saring pagsasamantala sa mga tao. Sari-saring na mga pagpapahirap. Kaya sa Mark 10:42-43, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you." So sinasabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin yung mga organisasyon ng mga imperyo ng Roma at kung ano-ano pa. Kung kayo mga leaders, you serve the people, kung anong talent nyo, gagamitin nila, ibibigay nyo sa kanila, turuan nyo, kung pagtuturo ang talent nyo, kantahan nyo, kung manganganta kayo, serve the people. Pero nakikita natin ang iba po, kahit sa tinatawag nating Protestants or evangelical community, talagang naging mga Diyos-Diyosa na ang ibang mga leaders. Sobrang natataas ang tao. Alam niyo po tayo mga Pilipino, talagang napakaganda ng puso, mapagpakumbaba, magagalangin sa ating mga nakakatanda. Ito ang nakikita agad ng mga religious leaders sa Pilipinas, foreigner man sila o native. Na kayang-kaya pala nilang i-manipulate ang mga tao dahil sobrang mapagbigay, sobrang mabababa ang loob. Kaya tayo na yata isa sa mga pinaka-exploited people on earth. Napakadaling pasunurin. Kaya kawawa ang Pilipino na malalagay sa leader na magsasamantala sa kanya. Kailangan ang leader niya ay yung kumikilala na ang kababaang loob niya ay dapat suklian din ng kabutihang loob at ng hindi ng pagsasamantala. Na hindi yung kinakaya-kaya, kinakawa-kawawa. Pagkatapos sasabihin ng relihiyon, magtiis ka anak, may awa ang Diyos. Ang lahat ng luha mo dito sa lupa ay magiging perlas doon sa langit. So sabihin mo, bakit po kayo ayaw yung lumuha na magka-perlas din kayo? Bakit kami lang? Bawat pagtitiis, may kapalit na sukli sa paraiso. Pero bakit ang mga religious leaders ay dito pa lang ay nasa paraiso na? At hindi kasama sa pagtitiis ng mga tao. Napakainam sana ng ating puso kung malalagay sa tamang mga leaderships. Sapagkat tayo ay talagang likas na gumagalang, sumusunod, mabuti. Isa pa pong dapat natin pag-ingatan mga kapatid sa church. Unchecked rule of signs and wonders. Isa din tong abuso. Yung mga signs and wonders na healing, miracles, visions, mga prophets, and prophecies. Sapagkat hindi mo masukat ang pagiging tama at kung hanggang saan tama ang sinasabi ng isang merong vision, dapat pag-ingatan. While we believe that there are genuine sign gifts even today, the sign gifts of healing, of miracle working, of visions and dreams, and prophecy, most of the time, guni-guni lang ng mga tao ang kanilang prophecy. Kaya dapat pag-ingatan. Napakarami ng taong naligaw, umasa sa wala dahil sa pakikinig ng sobra sa ganitong mga prophets. Lagi kasi ang tao gusto humahanap ng mga kakababalaghan, kakaiba, mga signs and wonders. Kaya yung kahinaan na ito na pagsasamantalahan ni Satanas. Matthew 16 verse 4, sabi ng Panginoong Jesus, "A wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign. But none will be given it except the sign of Jonah." Jesus then left them and went away. Humihingi ang mga tao ng mga iba't ibang mga signs. Gusto siya maghimala. Sabi niya,
ang masamang saling lahi, ang masamang panahon, laging naghahanap ng ganitong kababalaghan, di kayo bibigyan. Ano po ang sabi sa Mark 13:22-23? For false Christs and false prophets will arise, will appear and perform signs and wonders and miracles to deceive the elect, if it were possible. So be on your guard. Marami daw pong mga magsusulpot ang mga bulaang mga Kristo at mga bulaang mga propeta. So huwag tayong mapapaniwalain agad. So beware of false prophets. Parang lagnat na umuusay ang prophecy o biglang may prophet doon, may prophet dito. Kahit saan na lang may nagpo-prophesy sa bawat sulok, sa bawat kanto. Pag-ingatan ang ganito mga bagay. Ezekiel 13:6-7, tungkol dito sa mga ganitong mga bulaang propeta, their visions are false, and their divinations a lie. They say, the Lord declares, when the Lord has not sent them, yet they expect their words to be fulfilled. Have you not seen false visions and uttered lying divinations when you say, the Lord declares, do I have not spoken? Kaya ito po isa pa nating pag-iingatan mga kapatid, yung kinausap ako ni Lord. Ha? Aba, sikat ka. Kinakausap ka ng Diyos. Sabi sa akin ni Lord, papautangin mo ako. Sabi sa akin ni Lord, ganito. Sabi sa akin ni Lord. Teka muna, bakit ka kinakausap kami hindi? Sabi sa akin ni Lord, itong gagawin mo. Teka, ako palang gagawa, ba't hindi ako ang kinausap ng Diyos at ikaw? Dapat sana ako. Magduda kayo mga kapatid pag thus says the Lord. The Lord says, the Lord speaketh. Mga madadrama, lalo may mga luha-luha dyan. Kung sinabi ng Panginoon, hanapin niya sa Biblia. Dahil lahat ng katuroan niya na kailangan natin sa buhay na ito, nandyan na. Alam nga namang umimbento pa ng bagong chapter, bagong page, dahil lamang meron siyang nakalibutang sabihin noon. While there are genuine, and I believe so, but I think there are very few, ha? Dapat dumaan sila sa test. Yung mga, thus saith the Lord, prophet na yan. Pero napakarami, bulaan. In fact, the Bible says, if what a prophet say doesn't come to pass, he is not a prophet. Dapat 100% ang accuracy. Pagka hindi, huwag niyong paniwalaan. Ang mga Pilipino pa naman, mahilig sa ganyan. Talaga, kinakausap ka ng Diyos. Uy, kinakausap daw siya ng Diyos. Mamaya, marami na yung mga tagasunod, nakaputi lahat, at may mga kasuot, at may taling lubid sa leeg, kung ano man yung costume nila. Ang hilig kasi natin dyan. Kaya tayo na pagsasamantalahan. So be on your double guard. Ngayon, dahil may mga genuine, dapat din tayo magbantay. Huwag nating i-judge agad. Dahil baka genuine siya. Pero huwag naman kayong maniwala agad. Suspended judgment dapat, ipanalangin. Sapagkat ang mga bagay na galing sa Diyos, habang ipinapanalangin mo, lumilinaw. Pero pag hindi galing sa Diyos, mabubura yan, mawawala ng bisa. Kaya prayerful tayo, hindi agad-agad. Kung minsan ang mga tao merong kanilang mga personal na ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga kakaiba, dapat ile-label nila yon na personal. Hindi nila sasabihin na ito ginagawa ng church namin kasi kung minsan hindi naman authorized, hindi naman talaga yun ang ginagawa ng church na pagkakamalan na yung church mismo gumagawa ng ganung mga kababalaghan, pero personal activity lang pala ng isang tao. Kaya kahit sa loob ng church, mga kapatid, may nakita kayong may mga ganyan, bago kayo, huwag niyong isipin na laging, ay, authorized yan, tama yan. I-check nyo. I-check nyo sa mga church leaders. Ito po bang ginagawa ni brother ganon, ni sister ganyan, is official o gusto lang niya pero hindi naman official? Kasi lalo bago ang believer, hindi niya alam. Sunod lang siya ng sunod. Bakit natin pinag-aaralan ng mga ito? Nais ko lang sariwain sa ating lahat. Sapagkat dapat maayos ang buhay Kristiyano. At ito ang mga panggulo, yung mga pinag-uusapan natin. Kaya dapat yan kinikilala. Isa pa pong danger sa Christian life, yung kamag-anak incorporated. Na ang isang church parang kumpanya ng isang pamilya. Ang pastor si Cruz, ang treasurer si Cruz, ang manunugtog si Cruz, ang mga awit si Cruz, sila lahat. Kaya tuloy pag may mga malina, nagtatakipan na lang dahil mag-anak. Kung minsan naman, Cruz versus Vera,
Versus ganito, may mga churches naman, 3 pamilya ang nagpapaandar. Hidwaan ng higwaan, guluhan ng guluhan, sumbatan ng sumbatan, nadidisillusion tuloy ang mga bagong mananampalataya. So, pag-ingatan ng mga ganito because God calls individuals, not clans, to leadership. At syempre, lalo na, mas kaibig-ibig kung ang asawa o kapatid o nanay ng pastor ay hindi treasurer. Mabuti na yun kaysa kamag-anak incorporated. Kahit tuloy wala silang ginagawang himala, nagkakasala yung iba sa pagdududa na baka may himala dahil magkakamag-anak. So good taste must be applied. At hindi dapat kayo-kayo na lang yon. Isipin na lang natin that it is easy to subordinate the interest of the church when one family rules over a church. And it's easy for them to prioritize the interests of the family. Parang yung mga Borgia family, they control the papacy in Rome for 400 years. No? Ang mga pamilya sa Italia noon, the Tuscans, yung mga iba-ibang mga lahi, sila ang nag-a-appoint ng mga pope ng daan-daang taon. It became a family enterprise. And look what happened. Because there's absolute power, no questioning. So kung ano-ano tuloy ang nangyayari kung minsan sa mga doctrine. That's why yung sobrang authority na yan, dapat yan ay isinosurrender sa pakikipagpalitan ng opinyon, pag-aaral, at patuloy na pakikinig kahit sa mga opinyong di ninyo sinasangayunan. Hindi pwedeng isa lang ang pinanggagalingan ng lahat. Sapagkat pag naligaw ang isa na yon, maliligaw na ang lahat. Kaya mahalagang nag-aaral ang lahat at ang church na naghahangad, na dumami ang marurunong, nag-o-open ng mga klase, kumukuha ng mga teacher kahit sa tagalabas para makarinig ka naman ng ibang point of view at hindi lang yung inyo. Dahil mahalaga na mayroong pagpapalitan ng mga karunungan na ibinibigay ng Diyos. All of this done in a prayerful way so that the Spirit of God will lead us. At isa pa pong problema, at kung minsan ay nagiging pabigat sa mga taga-church, yung growth thesis. Ano ba yung growth thesis na yan? Kasi ang mga sakit, di po ba laging cis ang dulo? As in tuberculosis, as in amoebiasis. So ito namang growth thesis is a manic obsession for numerical growth. Obsession of churches for buildings and edifices and for acquiring properties. Kailangan siyempre naman ng church ng dingding, ng bubong, ng sahig, ng gamit. Pero dapat alam din niya when to stop. Kasi kung minsan, isa ng napakalaking pabigat sa mga members ng church, ang walang katapusang building project. It's one of the reasons why we are renting at this point. Because I don't want at this point in our spiritual growth to be too focused on fundraising. Pero pagka ikaw ay may ipinapagawang building, pagka ikaw ay may mga ganyang binibiling lote, natural, wala ka nang iisipin kundi fundraising. At kahit po sa mga leaders ng church, sa mga pastors, napakadaling malito kung ang tingin mo ba sa tao ay tupa na aalagaan o gagatasan. At pag sobrang dami kang project, magagatasan mo na lamang ang paningin mo sa bawat tao. And we don't want to be confused. Para meron din tayong ibang oras para mag-aral, mag-isip ng ibang bagay, tumulong sa kawang gawa, gumamot sa mga may sakit, nang hindi puro building na lang iniisip natin. Kawawa naman yung mga napapasama sa mga churches na wala nang katapusan ng paggawa, na pati ang mga workers, ang mga salaries nila hindi na ibinibigay at ibinibili na ng semento, at ang mga workers ay talaga namang butot balat na sa undernourishment, pero ang ganda-ganda ng hagdan na ginagawa nila, parang hindi bagay. Because the church is to be loving. At ang una siyempre mamahalin ng church, yung mga workers. Kasi yun ang mga nandyan, mga manggagawa ng Panginoon. Pero sa pag-ibig mo, sa pagpapatayo ng kung ano-ano, napapabayaan mo na ang mga tao, at ang tingin mo na lang ay laging mga donor yan, hindi ba nangyayari naman talaga? Kahit ng mga daan-daang taon ng history ng ating bayan,
May mga tao pong lumilipat ng ibang mga probinsya dahil hindi na matigil ang paggawa ng simbahan sa kanilang bayan at walang tigil ang kahihingi ang simbahan ng pera. Ang tingin na lang sa tao ay gatasan. So, this obsession for numerical growth, yung dumami tayo, bawat isa ang magdala. Bakit nga kaya? Ito ba'y dahil sa pag-ibig sa kaluluwa o dahil sa mga kompetisyon ng mga leaders, palakihan ng mga churches? Then some members can just become pawns in a cruel chess game played by the generals. Hindi po ba kawawa naman yung mga tao na kaya lang pala sila nandyan, pambala sa kanyon, sa mga giyera ng mga religious leaders, pampadami ng tao sa mga kalye, sa mga plaza, pagka may mga rally. Kaya naman ang mga politiko nililigawan ng mga religious leaders na maraming members para pagka may rally, dadalhin doon, punta kayo dito. Ang nangyayari sa mga tao, they are just statistics. Pag sinuri ninyo mga kapatid, magdurugo ang puso ninyo dahil yung mga tupa, mga anak ng Diyos na binili niya sa church para alagaan, bukod sa kulang ang pag-aalagang tinatanggap, madalas pa sila ay props, pamparami, pampalakas ng image ng religious leader o ng mga political affiliation ng mga religious leaders. Both sides and all sides of the political fences, nangyayari po yan, kaya wala tayong isa lang na tinutukoy. Basta nakakakita ako ng mga tao na sasabihin, prayer rally, prayer. Meron lang palang opening prayer, tapos mamaya, political rally na yan. O kaya prayer, pagkatas biglang may mga politikong nagsasampahan sa entablado, biglang sila ngayon ang nakaangat doon. Ginagamit ang tao, ginagamit ang prayer. Mga kapatid, kahit ang inyong lingkod, pag sinabi sa pulpito, pumunta tayo sa ganon dahil may susuportahan tayong politiko, huwag kayong sumunod. While I may have personal political beliefs, because I am a free citizen of this republic, I must never misuse the pulpit and turn the people of God into political tools. Dapat yan ang ginagamit sa lahat. Pero alam nyo naman na talagang laging sa bawat issue ang liligawan agad ng mga politicians ay ang mga religious leaders. At talaga namang nagdadala sila ng mga crowds. Tama ba yun o hindi? Whenever I look at it, I am saddened because sabi ni Lord, take care of my sheep, feed my lambs, tend my flock. Yan ang bilin niya kay Peter at sa mga kasamahan ni Peter. Not to exploit the people, not to misuse them. So ang dali-daling ma-misuse, saan mang religious corner ka sumali. Sa mga iba pa nga handa silang mamatay, pumatay, sumabog, dahil sa turo ng relihiyon. Yang kaya ang kalooban ng Diyos natin sa langit. At huli, sa araw na ito, natin pag-uusapan ng mga dangers is the showcase mentality. Yung ang tingin ng church sa kanya ay eskaparate na nagdi-display ka lang ng pinakamagagandang produkto, lahat ng hindi masyadong maganda, may damage, may sira, itapon dyan sa likod. It can happen na sa church, 8 taon kang kanta ng kanta, serve ka ng serve, pagkatapos minsan kang merong pagkakamali, nagkasala ka, tanggal, pupulpituhin ka, ipapahiya ka, at sira na ang reputasyon mo forever. Apparently, sabi nila, para daw ma-restore. Pero mga kapatid, wala pa akong nakitang na-restore na pinahiya. Kaya kuminsan yung mga kapatiran natin yan nagtatanong, Pastor, bakit po meron tayong singer? Alam ko po, meron niyang lihim sa buhay bakit po kumakanta dyan? Sasabihin ko, bakit mo naman alam ang lihim? Ikaw ba ay partner in crime? O chismosa ka ba? O ba't mo alam? Pastor, huwag niyo po pasayawin yung isang dancer, huwag niyo po pakantahin yung isang singer, huwag niyo patugtugin yung isang instrumentalist. Sabi ko, kapatid, kung lahat ng mabubutasan mo at makikitaan mo ng kamalian ay papaalisin, unang-una na akong bababa. At umalis ka rin dyan, mawala tayong lahat dito dahil wala ni isa sa atin ang perfect. Kaya, hindi dapat nagja-judge. Tayo po sa church, sa haba-haba na ng church, ng kasaysayan ng church na ito, wala pa tayo ni minsang pinadala dyan at sabing, ito pong babaeng ito nakikiapid.
Ang kaapid po niya, yung nakaberde, brother, halika dito. Aminin ninyo dito. Humingi kayo ng tawad sa lahat. Private sins must be dealt with privately. Hindi kailangan gawin mong sensational. Sasabihin ng iba, bakit naman nakalagay sa Matthew, tell it to the church. Iba po ang kalagayan ng araw, sapagkat yung home church, mga 10, 15 tao lang nandun, 20. At magkakamag-anak yun usually, magkakaibigan, kaya yung may isa doon nagkakasala na ubod ng tigas ng ulo at ayaw niya talagang makinig, officially sasabihin mo sa church, ang kapatid po natin ito, nabubuhay sa kasalanan, ang tigas-tigas ng ulo, so tatanggalan muna natin ang ministry and treat him like an outsider. It worked then. Why? Because if you are treated as an outsider by your own family, by your own clan, mahihirapan ka ang economic dislocation mo, yung social dislocation. So kung hindi ka man banal, maoobliga ka ngayong maging matuwid dahil sa pressure. Pero sa church natin ngayong libo-libo, hindi nyo naman talaga alam ang nangyayari sa buhay ng taong ito. Ibibisto ko pa dito, nalaman nyo tuloy, nakakatulong ba yon? No. Pero dun sa maliliit na churches, sa New Testament, home churches, alam na nila bago pa gumawa ng official declaration. So wala namang nadagdag na nalaman. Naging official lang. And because now there is discipline to be imposed by all, you are now cornered and you are forced. Pero ngayon, ang mga tao, ipulpit mo dito, aalis sa'yo, aaten sa kabilang church sa kanto, bago na naman siya doon. So hindi mo talaga yan didisiplina tulad nung unang panahon. So may mga pagbabago ang lakad ng panahon. Hindi pwedeng yung ina-apply nun, ganun-ganun mo rin i-apply yun dito because you become unkind. So anong ginagawa? Ang church ay para lang sa mga banal. No, I don't think so. Kaya tayo lahat narito dahil meron tayong pangangailangan sa Diyos. Dahil meron tayong kahinaan, meron tayong mga spiritual sicknesses. So come as you are, as is where is. This is how the church will deal with each one. But of course, we pray for one another, we teach, we encourage so that we will improve. But I don't think it is the work of the church to police on anyone's life. Kaya meron pa mga tatawag sa akin, Pastor, meron po kayo diyang member, nagtuturo po sa Sunday School. May alam po akong iskandalo tungkol dyan. Sabi ko, sa'yo na lang yan. Alisin niyo po, meron siyang kasalanan. Mga kapatid, personally, para sa akin, kung ang tanging connection mo na lang sa church, yung ministry mo. At dahil na lang sa ministry, kaya hindi nawa 100% sa kasalanan, kaya may nangingimi ka pa, nag-iingat ka pa kahit paano, papahalagahan ko yon na hindi mawala sa iyo dahil yun na lang ang pag-asa na maturuan ka, magkaroon ka ng refreshment and empowerment. Puputulin ko pa, aalisin ka pa dahil may kasalanan ka na nga. Ano pang mangyayari sa iyo? Siyempre, magmumukha akong banal. Hindi nagtotolerate yan, mahigpit yan, banal yan. Pero yun ba ang gawain ng isang pastol? Di ba aalagaan mo yung mga tupa mo, nagkakamali, nasusugatan? Hindi mo aalisin dahil lang may mali. Ngayon, kung napaka-iskandalo naman ang ginagawa niya sa buhay, at pagkatapos napaka-publiko ng kanyang ministry, alisin mo doon, ilagay mo lang mo sa tahimik para matahimik na lang yung mga iba. No? At nang hindi rin naman magmukhang sobra mong kinukonsinti yan, pero hindi mo dapat alisin yan sa fellowship. Kasi paano pa siya mare-revive? Kung minsan mga kapatid, ang hihigpit natin, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. And in many churches, you're only as good as your last performance. Pag hindi ka na banal kahapon, out ka na ngayon. Is that the way the Lord wants us to deal even with fallen people? Of course, with this, you should not sin anymore. You should correct your life. Pero habang nag-i-struggle ka pa rin dyan, you are continuously welcome para maministeran ka. Yung tell it to the church nung araw may coercive power because it is a home church. When the entire church treats you like an outsider, saan ka mapupunta? Mapipilitan ka talagang sumunod. But now is not the same. I will rather keep this fallen person within our ministerial arm rather than totally shun him out of the fellowship. Alisan ang ministry na nagiging feeding channel para sa kanya, para lang masyahan ng mga nanonood na ay banal ang lahat. Dahil hindi naman yun talaga totoo. Panapanahon ng kahinaan, panapanahon ng pagkakamali ang mga tao. Kaya ang bilin ng Diyos, kayong malalakas, tulungan nyo yung mahihina. Sapagkat darating din ang panahon, sila naman yung malakas, baka ikaw yung mahina. Kung paano mo gustong itrato ka ng iba, pag ikay nagkamali at nagkasala,
Ganon mo itrato ang mga nagkakamali at nagkakasala ngayon. Na huwag silang uhusgahan. The church is a hospital. The church is not a show window. The church is an ER. The church is a recovery room. The church is a hospital. Romans 15:1-2. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each one of us should please his neighbor for his good, to build him up. So ang malalakas, kailangang tumulong sa mahihina, hindi manghusga sa mahihina. Matthew 11:28-30, ano po ang paanyaya ng Panginoon sa mga tao? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you, church, rest. Sabihin nyo sa akin kung may kapahingahan, kung uso ang chismis. Wala. Maliligalig ka. So, wag maninyismis. May kapahingahan ba kung lahat tayo judgmental? Kung lahat tayo sobrang istrikto? Kung lahat tayo akala mo kung sinong self-righteous? Walang pahinga. So, kung malakas ka, maayos ang iyong buhay, pasalamat ka sa Diyos at tulungan mo yung mga mahihina na hindi maayos. Huwag ipagdiinan. Huwag silang tapakan. Ang nangyayari tuloy sa mga maraming mga anak Kristiyano, nagiging ipokrito sa buhay. Itinatago lahat ng kahinaan, lahat ng mga kabulukan, kasi chichismisin, kasi ihuhusga, kasi papaalisin. Ano mangyayari sa sugat na tinatakpan? Lalong nabubulok. Ang sugat ay dapat na ibunyag, ihayag para malinis. Pero kung pag nakakita ka ng sugat, pagagalitan mo yung tao at palalayasin mo, sino ang maglalakas ng loob na magbukas ng mga takip ng mga sugat nila? Kaya malinaw tayo dito po sa ating kapatiran, mas maraming sugat, mas welcome. Kaya lang, willing ka naman dapat magpalanggas. Willing ka naman magpalinis, magpakaskas, because the wounds have to be dressed and cleansed and cleaned and treated. Pero habang hindi pa rin yan gumagaling, kahit matagal, you're welcome. Alam nga namang palisin mo ang isang tao sa ospital dahil ang tagal-tagal na niyang nakaratay, hindi pa siya gumagaling. Saan mo itatapon? Sa lansangan. So yun pong basic approach to what the church is important. Dito po sa atin, the church is a hospital. It is not a show window. So, kung hindi ka kaibig-ibig, hindi ka displayable, you are welcome. Ngayon, displayable ka, di mabuti, pero manahimik ka lang dyan at huwag kang dumisplay ng dumisplay dahil huwag naman, pero baka dumating ang panahon na ikaw naman yung may sugat. So, hindi ka dapat mapagmataas, hindi ka dapat mayabang. Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jesus promised spiritual rest. That is what we should find, that is what we should look for, and that is what we should give to one another. Philippians 2:1-4. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. So sabi, magtulungan, magkaisa. Isipin mo na yung katabi mo, baka mas mabigat ang dala kaysa sa'yo ngayon. Mas mahirap ang dinaranas. Mas malaki ang utang. Kaya uunawain natin kung minsan hindi siya makangiti, minsan mukha siyang snob, ang bigat-bigat pala ng dinadala. Don't judge.
And whenever we go to the church, whenever we come to fellowship, mag-isip kayo agad, kanino kaya ako magmi-minister? Sinong ngingitian ko? Sinong idadalangin ko? Sinong pwede kong tulungan? Hindi puro ako. Dahil tayo ay magtutulungan sa isa't isa. The Church of Jesus is to be the haven of rest. It is to be the haven of love. It should not be the oppressive, exploitative, abusive, and controlling machinery that some people made it to be. Sobrang control sa tao. Sobrang pahirap sa tao. Puro na lang langit ang ipinapangako. Kailangan, ang bahagi man lang ng langit na yon ay matagpuan sa buhay natin ngayon sa ating fellowship. Galatians 5:13, you, my brothers, were called to be free. So this kind of freedom. Suriin po ninyo, kung kayo ay mga bagong mga mananampalataya, tingnan nyo mga iba't ibang mga churches, tingnan ninyo kung meron bang ganito mga oppressive systems. Magkakaroon ba tayo ng kaluwagan at kapahingahan at makakatulong din tayo sa ikaluluwag ng iba? Kasi dapat nang baguhin ang mga hindi magandang nakaugalian even by the so-called churches. Luke 22 verses 25 to 26. Jesus said to them, to the leaders, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. At pag naganap po ang kanyang mga bagay, mas magiging totoo yung pangako ng Panginoon that we will find rest. In the church, whenever you attend, whenever you go to the fellowship, bring peace, not war. Bring love, not hatred. And be a peacemaker. When people quarrel, wala kayong kakampi-kampihan, mamagitan at nang magkaroon ng pagkakaunawaan. At kung may naririnig tayo mga chismis tungkol sa mga kapatiran, huwag nang pakinggan at huwag nang ipasa sa iba. Kung gusto nyong tunay na makatulong at concerned talaga kayo, ang puntahan nyo yung tao mismo. Nababalitang ganito ka, ganon. So, dapat mo sigurong malaman para maituwid mo kung iyan man ay hindi totoo. Pero kung hindi kayo maglalakas ng loob na pumunta sa ganong tao, huwag na lang kayong sumali sa mga kwentuhan dahil gugulo lamang. Asikasuhin ang kani-kanyang buhay, linisin ang kani-kanyang dumi, tanggalin ang kani-kanyang kabulukan, at pag ginawa po natin yan, lahat tayo magiging malusog. Huwag tanggal ng mga takip ng mga tinatakpan na ng kapwa, inililihim na nga, inaalam nyo pa. Ang alamin natin yung ating puso, dali natin sa Panginoon, and that should be good enough. And then whenever people are in trouble or spiritually weak, let's pray for them, but let's not talk about them. Napakahalaga na totoohin po natin ito sa ating buhay para maging totoo rin ang mga pangako ng Diyos na kapayapaan at kalusugan ng ating espiritu. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Walang madilim na nakaraan na hindi niya kayang paliwanagan at paliwanagin. Walang malalim na pusali na hindi pwede niyang abutin at hugutin tayo para tayo kanyang linisin. Kaya kung ano man ang pinanggalingan ng sino-sino sa mga atin, huwag na yon ang ating uriratin at ang hanating na natin yung darating pa. Sabi ni Paul, one thing I do, I don't look backward anymore, but I look forward to the glory that Jesus has prepared for me, or something like that. Ang mahalaga, lalot ko ang nakaraan ay hindi naman maganda, huwag na lang laging ungkatin at pag-usapan, kalimutan na, sapagkat may napakagandang bukas na nag-ihintay sa lahat ng anak ng Diyos na handang sumunod sa Kanya. Kung ang ating mga kapatid ay may mga nagawang kamalian, ay patawarin na natin, let's get on with life. Ituloy na ang buhay, huwag na tayong matali dun sa nakaraan. At kung tayo man may kasalanan, patawarin na natin ating sarili, humingi tayo ng tawad sa Diyos at sa mga pinagkakulangan natin, and get on with life. Humanap kayo sa church ng matutulungan, hindi ng mapag-uusapan. Humanap tayo ng maiaangat, hindi yung maibababa, sapagkat yung church is the body of the Lord. Even our intentions, our actions must be pure.
Kaya napakahalaga po na sariwain natin ang mga bagay na ito. Kasi yung mga iba, ang tagal-tagal ng Kristiyano, gumulo lalo ang buhay nung naging Kristiyano eh. Kasi nasangkot sa kung saan sa mga gulo, mga judgmentalism. Pero hindi totoo. Nagugulo ang buhay ng tao pag naging Kristiyano. Dapat lang ituwid ang pamamaraan ng mga Kristiyano. Nang yung magandang kalooban ng Diyos ang maganap at hindi yung pandaraya ni Satanas. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil maganda ang layunin niyo para sa amin. Ipaunawa niyo sa amin ng lubos ang kahulugan ng mga pinagbulay-bulayan namin ngayon. Kung sa aming mga personal na buhay, meron kami mga dapat ituwid, ituro niyo po, Panginoon. Nawa ay magkaroon ng tunay na kaliwanagan ng mga anak mo, lalong-lalo ang mga nangunguna sa iba't ibang mga fellowships. Para kaming lahat patuloy niyong maituwid, maakay, lalong-lalo ang mga leaders, Lord, na magamit mo silang kasangkapan sa pag-ibig mo, pagtangkilik, pagtuturo, pagpapagaling sa maraming tao. Alisin mo sa amin ang espiritu ng panghuhusga sa kapwa. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung mission namin to be a blessing to others. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Humingi tayo sa Panginoon ng mga personal na paliwanag, mga personal na application sa mga salitang ating pinag-aralan.